So ito po yung pag-uusapan natin tungkol sa kaligtasan. May mahalaga yung kaligtasan, alam natin, ano siya, titignan natin kung ano yung sinasabi ng scriptures. Maraming mga titignan natin mga scriptures ng Old Testament. Kasi gusto kong pupuntahan natin yung Old Testament. So dahil nag-pray na tayo, diretso na natin siya. Okay? As we speak, yung Ukraine ay under siege pa rin. Okay, nakikita natin yung maraming mga videos, pictures, maraming news, di ba, na nakikita natin tungkol sa paglikas ng maraming mga tao, pagkasira ng maraming mga ari-arian, pagkamatay ng maraming mga buhay. At nakikita natin na nangangailangan sila ng rescuer, di ba, ng mga savior kung sakali. Di ba? At umaasa sila sa maraming mga bansa sa paligid nila, pero ang magagawa lang nila dahil may mga treaties, may mga legalities, halimbawa, yung mga bansa na kaya hindi sila magkaroon ng puwersa na nagagaling sa iba't ibang mga bansa. Yung mga treaties na dapat gawin, dapat sundin. Magpapatuloy na ganito siya. Diba? Ang panganib ng nuclear na digmaan ay balitang-balita sa kasalukuyan. Ay maaaring ang balita dito sa Pilipinas ngayon ay yung eleksyon sa Mayo 9. Diba? Pero beyond May 9, beyond the Philippines, meron mas malaking mga kaganapan. Okay, na parang kapag ito ay nagtuloy-tuloy, pwedeng masak in, madrag in kahit yung Pilipinas. So, nakakailangan ng kaligtasan yung Ukraine at mga Ukrainians. Hindi nila alam kung sino yung pwedeng magligtas sa kanila. Kaya lang, yung magagawa natin ay pag-pray natin sila, yung magagawa natin ay makiramay sa kanila. Pero gusto kong pag-usapan natin, that's just a way of introduction. Gusto ko natin pag-usapan natin yung kinalalagay natin na nangangailangan din ng kalagayan ng isang rescuer o savior. Okay? Yung kalagayan natin na tayo yung may gawa. Yung Ukraine, wala siyang kasalanan. Diba talagang gusto lang siyang kunin ng Russia. Kasi sa kanilang history, part daw yun ng USSR at siguro gusto ibalik ng Russia yung glory ng USSR or something else. Diba yung gusto nilang ibalik. Dito sa Jeremiah, chapter 14 onwards, ay titignan natin yung pattern ng salvation. Bakit tayo nangangailangan ng kaligtasan at ano yung kalagayan natin kapag wala tayong kaligtasan at sino yung dapat magligtas sa atin. So, tinawag natin ito na action and reaction. Meron tayong kalagayan at meron tayong mga kailangan para mabago ito. So, Jeremiah 14 verse 19, have you utterly rejected Judah? Ito yung kalagayan ng Israel, particularly ng Judah, house of Judah. Yung dalawang lipig ng Israel, yung house of Benjamin at saka house of Judah. Dahil sa time na ito ni Jeremiah, yung 12 tribes ng Israel ay nahati na into 2 tribes. 10 tribes at merong 2 tribes. Yung pangalawang tribu at ito yung si Judah. Dito, itong Judah, ito yung pangagalingan ng King David o yun yung pinaka-David ni King David. Pero wala na si King David dito. Okay? Kung nandito si King David, hindi sila pwedeng ma-divide. Dito rin yung pangagalingan ni Jesus Christ. Kaya mahalaga itong Judah sa kwento ng scriptures. Dito, backslidden sila. Sabi niya, have you utterly rejected Judah? Lubusan mo na bang tinanggihan yung Judah? Does your soul love Zion? Kinamumuhian mo ba ang Zion, yung mga pangalan ng Israel niya? Why have you struck us down so that there is no healing for us? Okay? Bakit mo kami pinabagsak at ngayon ay walang kagalingan sa amin? We look for peace, but no good came. For a time of healing, but behold, terror. Naghahanap kami ng kapayapaan, pero walang mabuti na dumating. Kami ay naghihintay ng kagalingan, oras ng kagalingan, pero pagkatakot. Diba? Yun yung kalagayan nila. Verse 20, we acknowledge our wickedness, O Lord, and the iniquity of our fathers, for we have sinned against you. Bakit kami nandito sa kalagayan na ganito? Kasi kami ay makasalanan. Hindi lang kami, pati yung aming mga ninuno. Diba? So, ito yung aming kalagayan kung bakit kami nandito. Walang healing, walang kapayapaan, naligtas sa amin, diba wala kami naligtasan. Sa verse 21, do not spurn us for your name's sake. Do not dishonor your glorious throne. Remember and do not break your covenant with us. So, paano tayo makakalapit sa Diyos na banal? Kung tayo ay makasalanan, kung dinidishonor natin siya at rebelde tayo sa Kanya.
sila ay lumalapit hindi sa anumang dahilan, kundi dahil sa pangalan ng Panginoon. Diba? Kasi nangako sila yung Panginoon sa kanilang ninuno kay Abraham, Isaac, Jacob. Sa pangalan niya, ililigtas na sila ang kanilang mga ninuno ng panahon. Kaya sinasabi nila dito, for your name's sake, diba? Ligtas mo kami. Dahil sa glorious throne mo, at ang ginawa ng Panginoon para siguraduhin na sila ay magliligtas sa kanila, nangako siya, hindi lamang sa pangalan niya, kundi sa kanyang trono. Diba? As long as I live, as long as I am in control of everything, at siya ay nasa trono pa rin. Sovereign pa rin yung God. Diba? In your sovereignty, diba? Do not dishonor yung sovereignty mo. Ikaw ay magligtas. Remember, do not break your covenant with us. Sila ay covenanted people. Meron silang relationship sa Panginoon na napakalapit. Na ito ay pinagtugtong silang dalawa ng ipan. So, lumalapit sila dahil doon. Hindi dahil sa mga mabubuting bagay na ginawa nila. Dahil wala. Dahil sila ay nasa rebellion at nasa wickedness. Verse 22. Are there any among the false gods of the nations that can bring rain? Or can the heavens give showers? Or are you not He, O Lord our God? We set our hope on you, for you do all these things. Sabi ni Jeremiah dito, wala sa mga bulaang Diyos, di ba? Ang mga bansang pwede makapagbigay ng ulan. Siya lang yung makapagbigay ng malakas na ulan at yung Panginoon ng iyo. Siya lang yung pwede makapagbigay sa amin ng pag-asa, makapagbigay sa amin ng kaligtasan. Yung pag-asa kung ganyan ay sa iyo lang namin ibibigay. Di ba? Merong repentant na kalagayan dito at dahil sa repentant na kalagayan, sila ay makakabalik sa Diyos at ang Diyos ay sasaklolo sa kanila. The moment na kanilang tinanggap na sila ay makasalanan at the moment na tinanggap nila na nangyayari lahat yung nangyayari sa kanila dahil pinagpalit nila yung God. Kaya hindi na si God yung God nila. Either ibang tao yung kanilang inaasahan, yaman yung inaasahan nila, or mga religion na may mga Diyos-Diyosan na hindi yung God. At nung kanilang na-realize yun, iwan na namin yung mga inaasahan namin, pinagkakatiwala namin, lapit na kami sa iyo, aasa na kami sa iyo, at ang kaligtasan ay mapapasa kanila. Itong apat na mga verses na ito ay masyado siyang karaniwan na magbabasa mo sa Old Testament. Na ikinikwento niya yung kwento ng pagliligtas ng Panginoon. Bakit na tayo dapat iligtas? Ano yung kalagayan natin? At paano niya tayo niligtas? Ano yung dapat kalagayan natin para iligtas tayo ng Panginoon? Diba? Meron pagtanggap ng kalagayan natin, meron pagtingin ng kalagayan natin na kalunos-lunos, at meron pag-asa, diba, na nakikita natin sa Panginoon, wala nang iba pa. After effects of rebellion. Meron tayong rebellious na kalagayan, whether we like it or not. Kasi kapag wala tayong sin, hindi natin kinakailangan ng Savior. Okay? So as long as kailangan mo ng Savior, nandun ka sa kalagayan na meron kang kalagayan, kinakailangan kang iligtas kasi kasalanan yung problema natin lahat. Sa Isaiah 57:20-21, ito yung kalagayan ng nasa pagre-rebelde sa Panginoon. Ito yung effects ng kasalanan. But the wicked are like the tossing sea, where it cannot be quieted. And its waters tossed up mire and dirt. There is no peace, says my God, for the wicked. Ito yung kalagayan sa kalooban ng makasalanan. Kasi pwedeng nakikita natin yung mga tao na parang masaya, nakikita natin yung mga tao na life as usual, pero sa totoo lang, at the end of the day, or kapag sila ay nasa pribadong pamumuhay na nila, pamamahay na nila, at i-account na nila yung kanilang buhay, yung kanilang mga kalagayan, merong hindi mapanatag sa loob. Merong kawalang kapanatagan sa wicked o sa makasalanan, katulad ng sinasabi ng Scriptures. Diba? At admit, hindi mo yung mapipinpoint kung bakit. Lahat ng mga nakamtan mo at lahat ng mga narating mo at lahat ng nagkaroon ka, wala ka pa rin kapayapaan. Diba? Wala ka pa rin kapunuan sa isang banda. Sa Lamentations 1:20-21, Look, O Lord, for I am in distress. Ako ay nasa pag-aalala. Sabi niya, my stomach churns. My heart is wrung within me because I have been very rebellious. Ako ay mapag-rebelde sa iyo at ito yung aking kalagayan. Sabi niya, nasa pag-aalala ko, para bang humihilab yung tiyan ko sa kalagayan na in distress, at my heart is wrung within me. Parang napipiga yung aking puso sa loob ko. Meron siyang sakit sa heart. Diba? Dahil sa kanyang pag-rebelde. In the street, the sword bereaves. Sabi niya, in the house, it is life death.
Okay? Ang kamatayan ay palagi at pangkaraniwan. Ito yung sinasabi niya. Ito yung namamalagi sa kalsada o para bang pangkaraniwan na nakikita ang kamatayan. They heard my groaning, yet there is no one to comfort. Ito yung kalagayan ng rebellious na tao. Diba? Katulad ng sinasabi ni Jeremiah dito sa Lamentations, mayroong distress, mayroong groaning. Groaning for what? Diba? Na minsan, kahit mga lalaki, nag-groan sila kapag hindi na nila kaya. Diba? Uungol ka sa sakit, uungol ka sa pag-iyak. At minsan yung mga tao, kinukumpus lang nila yung mga sarili nila. Pero given the chance, diba, sa privacy siguro ng mga sarili nating bahay, hindi ganun tayo. Diba? Nakikita natin yung hopelessness ng kalagayan. Jeremiah 12 verse 12, about all the bare heights in the desert, destroyers have come. Meron pa parating para sila ay girahin, diba? Yun yung Babylonia. For the sword of the Lord devours from one end of the land to the other, no flesh has peace. Nagbabantay yung panganib ng giyera. Wala pa dito yung Babylonia, papasok pa lang yung Babylonia. At binababalaan sila ng Panginoon na darating yung Babylonia na yung fire. Diba? At kayo ay sisirain at mawasakin, Nebuchadnezzar. Pero hindi sila naniniwala. Pero si Jeremiah, alam niya yun. At yun yung sinasabi niya sa mga tao. At ito yung prayers ni Jeremiah, the destroyers will come. Diba? Darating siya at walang protection yung bansa dahil sila ay rebellious. Sila ay in sin. Sa Proverbs 5 verse 22, the iniquities of the wicked ensnare him, and he is held fast in the force of his sin. Hindi lamang yung mga bagay na nabanggitin natin yung kalagayan itong tao ito na rebellious. Pero kapag nagpapatuloy siya sa kanyang kasalanan, manganganak yung kasalanan na meron siya. Magsasanga-sanga siya. Kasi enslavement or ensnarement yung kasalanan. Itatrap ka niya to the point na hindi ka na makakawala at magsasanga-sanga na ngayon. Ang dami pa yun. Dati nagsisinungaling ka lang, eventually, baka magagalit ka na, magmumura ka na. Dati, nagmumura ka lang, baka manapak ka na, okay, eventually, napatay ka na. Magsasanga-sanga yung kasalanan kapag ito ay nagpapatuloy. May ensnarement, entrapment. Romans 6 verse 16, sabi ni Apostle Paul, do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness. Yung ibinibigay yung sarili mong maging alipin nung sino man yung pinagsisilbihan mo o sinusunod mo. Kung ang sinusunod o pinagsisilbihan mo ay katwiran, di mabuti yun. Okay? Kasi susunod ka. Pero kapag ikaw ay disobedient, okay? Ikaw ay slave pa rin. Hindi na katwiran, kundi na kasalanan. Ginagawa na tayong slave. Kaya mayroong ensnarement, entrapment, or yun yung sinasabi niya dito. Pagkaalipin ng kasalanan. So, epekto ito ng rebellion kung hindi tayo makawala. Okay? Hindi mo ito pag-aaralan. Eventually, darating siya. Okay? At magiging mas komplikado yung kalagayan mo. Eventually. At Romans 5 verse 12, therefore just as sin came into the world through one man, kay Adam, and death through sin. And so death spread to all men because all sin. Hindi natin binana yung kasalanan ni Adan, okay, na katulad ng usual na pananaw, diba, original sin. Ang sinasabi dito ng verse ay, namatay din tayo, katulad ng kamatayan ni Adan dahil sa kanyang kasalanan, dahil nagkasala din tayo lahat. Tayo din kasi sa pamamagitan ng ating malayang pagpili ay pinili nating labagin at hindi sundin yung kalooban ng ating Diyos. Kaya kamatayan ay sumasa atin. At hindi naman ito kamatayan na pisikal. Di ba? Kasi pagkakain nila ng bunga, si Adan, hindi naman sila namatay kagad physically. Pero sila ay dinispon ng Panginoon. Sila ay separated from God. Ever since. Di ba? Sila ay nilabas sa paraiso. Di ba? Merong isang bagay na nawala sa kanila. Merong isang bagay na na-cut off sila from. Hindi lamang sa buhay ng relationship sa Diyos na flowing, kundi yung kalagayan of delight. Kasi yun yung ibig sabihin ng garden ng Eden or Eden, delight. Diba? Merong bagay na nawawala sa atin. Diba? Hindi lamang yung innocence ng kalagayan natin. Hindi natin namin tama at mali. Pero the moment na ikaw ay gumawa ng masama at paulit-ulit siya, merong isang
hindi siya edad lang, kundi isang moment sa buhay mo na nag-iisip ka, parang may nakakita ng ginawa ko. Diba? Parang ako ay accountable sa ginawa ko kanina. Siguro 6 years old ka noon, 7 years old ka noon. At mayroong nabibreak sa iyo. Diba? Yung freedom mo ng paggawa. Mayroong nabibreak sa atin o nawawala sa atin. Diba? Na kahit walang nakakita, para bang mayroong nakaturo sa atin palagi. Yung konsensya natin ay hindi lamang nagiging buhay, yung innocence natin ay broken. At that moment. Diba? Merong ganung uri ng namamatay sa atin dahil sa kasalanan. Sa Psalm 89 verse 40, what man can live and never see death? Walang sino mong tao yung mabubuhay tapos hindi siya kailanman mamamatay. Lahat ay mamamatay. Who can deliver his soul from the power of Sheol? Kasi ito yung pupuntahan ng mga taong namamatay, di ba? Yung lugar ng kamatayan. So lahat ay mamamatay. Walang sino man na buhay na hindi mamamatay. Not unless dumating si Jesus Christ sa iyong panahon. Hindi ka mamamatay sa physical, pero magkakaroon ka pa rin ng pagbabago sa katawan. So Job 21 verse 23 to 24, one dies in his full vigor. Namamatay yung isang tao nung siya ay malakas, di ba? Being holy and peace and secure. Meron siyang magandang kalagayan, komportable yung buhay niya, punong-puno yung kanyang buhay, di ba? Siya ay mayaman, siguro siya ay masagana. Pero namamatay pa rin siya, sabi ni Job. So verse 25 to 26, another dies in bitterness of soul, never having tasted of prosperity. He lie down alike in the dust, and the worms cover him. Okay, meron din namang namamatay na walang-wala. Merong namamatay na namatay siya na hindi niya naabot yung mga pangarap niya. Namatay siya na hindi man lang siya nagkaroon o kaya napuntahan yung kanyang mga pinapangarap. At ang meron lamang siya hindi kasaganan, kundi napagitan. Okay? Kalagayan na mahirap. Wala silang kasaganaan. At sila ay namamatay sa kanyang kalagayan. So, one dies in his vigor, one dies in bitterness of soul. Wala kasing pinipili yung kamatayan. Diba? Ito yung kalagayan ng mga taong nagkasala at lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay ipinanganak sa isang banda para mamatay. We are born to die. Kapag hindi ka mag-iingat, kapag hindi ka kakain, kapag hindi ka matutulog, kapag hindi mo gagawin yung dapat mong gawin para malagan yung physicality, mamamatay talaga tayo ng mas maaga. Kasi we are born to die dahil sa kasalanan. Isaiah 64 verse 6, we have all become like one who is unclean. Pero dito sa buhay na may clay at hindi mo alam kung kailan magtatapos, ito din ay hindi malinis. Merong ganun pakiramdam o kalagayan. And all our righteous deeds are like a polluted garment. Parang mga basahang madudumi. Kahit yung pinakamatuwid o pinakamabait na ugali na meron ka, di ba? Ang pakiramdam mo pa din ay parang hindi sapat. Di ba? Kaya you're always trying, you keep on trying to be good, to be righteous. At kapag bumabagsak ka, meron na namang gloominess na pakiramdam, meron na namang kawalan ng purity sa loob, o kaya naman hindi mo maramdaman na ikaw ay maayos at malinis. Meron ang cleanness sa loob natin. We all fade like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. At namamatay yung maraming mga tao na meron silang ganung state kasi nananatili sila sa kalagayan na nasa kasalanan. Kaya mamamatay sila na unclean. Diba? Kasi sila ay mag-fade away eventually. Sa Jeremiah 3 verse 25, sabi ko kanina, pinangako ko ng maraming scriptures yung titignan natin sa Old Testament. So here it is. Let us lie down in our shame. Merong kahihiyan. Diba? And let our dishonor cover us. Okay, hindi natin paggalang. Sino yung hindi natin ikinagalang? Saan tayo nahihiya? Diba? Nahihiya tayo dahil tila baga may nakakita ng mga lahat ng mga ginawa natin o may nakarinig ng lahat ng mga sinabi natin na hindi nararapat. Kahit na walang tao, di ba? Kahit na yun ay private lang sa atin. Di ba? Nandun yung shame kasi may guilt. Nadi-dishonor natin yung someone na hindi natin kilala kung sino. Di ba? Unnamed siya at unknown, pero yun yung God. Di ba? Na somehow, nasa consciousness ng bawat isa sa atin. Para sana mabalikan natin siya. Sana susugan natin yung boses na yun ng shame at saka dishonor at alamin natin kung sino yung nasa dulo. Diba? At sigan yung ating masusuguran. Sabi niya dito, we have sinned against our Lord, the Lord our God, we and our fathers, from our youth even to this day, and we have not obeyed your
voice of the Lord, our God. Nagkasala tayo. Tayo at ang ating mga ninuno. Diba sabi niya, hanggang mula sa ating kabataan, hindi natin sinunod yung boses ng ating Panginoong Diyos. At iniisip ng marami, kapag bata ka pa na yung buhay na yung nasa harapan mo, kaya mong gawin lahat, kaya mong enjoy lahat. Hindi lahat, pwede mong ma-enjoy. Lalo-lalo na kapag buhay na buhay yung konsensya mo. Diba? Kasi at the end of the day, talagang sisingilin ka ng konsensya mo. Merong shame, merong pakiramdam ng guilt. Diba? Kahit ng mga matatanda, kahit ng mga bata. Jeremiah 2 verse 22. Do you wash yourself with lye and use much soap? Para bang sinasabi niya dito, labahan mo man yung sarili mo at yung sonroxane. Yan yung ibig sabihin niya. The stain of your guilt still before me, declares the Lord God. Meron tayong dumi na hindi mawala-wala, hindi matanggal-tanggal ng pinakamalakas na uri ng sonrox. Diba? Kung sa ating kalagayan ngayon. Hindi natin siya matanggal-tanggal. At doon nagmumula yung lahat ng diskontento, lahat ng emptiness, lahat ng kakulangan na nararamdaman natin. Okay? Kasi wala makapagtanggal yun sa atin. At yun yung sinasabi ni Lord. Kasi ikaw ay guilty sa harapan ko. Okay? Psalm 38 verse 4. For my iniquities have gone over my head like a heavy burden. They are too heavy for me. Yung iba, mas conscientious kaysa sa ibang mga tao. Mas kitang-kita nila yung uncleanness, yung shame. Mas dama nila yung distress at discomfort na kanilang mga kasalanan. At nabuburden sila nito. Yung iba naman, mayroong mga distractions at may mga ginagawa sila para hindi sila ma-confront ng sarili ng kasalanan. Diba? At tila ba kaya nila at hindi yung burden sa kanila. Yung iba, too much yung kanilang kasalanan na nadidepress na sila ng kanilang sariling kasalanan. Kasi masyadong ayaw nila yung kanilang mga ginawa. Okay? At yung pagsulot ng buti ay kakaiba. Ay meron akong nakausap na gano'n yung kanyang kalagayan. Hindi siya kagano'n. Kasi gusto na niyang matulog, hindi siya makatulog. Diba? At kinakailangan na merong mag-ease ng burden niya. Diba? Yung iba naman, masyado nilang kinundi na yung kanilang sarili. Tulad ni Judas, kinakailangan mo nilang gawin ay mawala ka na sa buhay. Nagpakamatay. Diba? Kasi hindi niya ma-ease yung burden niya. He sold his Savior. Ayun yung kanyang na-realize. Na-inventa ko sa 30 pieces of silver yung aking Panginoon tagapagligtas. Sa Psalm 44 verse 15, all day long my disgrace is before me and shame has covered my face. Yung aking kahihiyan ay nakakita. Okay, kung hindi ka nahihiya, sana ma-disgrace ka ng iyong sariling kasalanan para mabago mo yung sarili mo. Kapag hindi kasi, magpapatuloy ka doon at maghahanap ka ng maraming dahilan kung bakit dapat mo magpatuloy doon. Genesis 3 verse 11, to Adam, to mankind, to man, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Nung si Adan ay hinatulan ng Diyos, bago siya lumabas sa Garden of Eden, sinabi sa kanya na, cursed is the ground because of you. Cursed is the earth because of you. Akala natin ang effect ng kasalanan natin ay sa atin lang o sa kapwa natin. Hindi. Kahit sa mundo natin. Everything na nangyayari sa mundo natin, na mulit-muli ay hindi natin napapakinabangan, mulit-muli ay nagiging sa atin, nagiging kasamaan sa atin. Okay, lahat ng nangyayari sa mundo natin. Sa earth sa physical na earth. Okay? Tila baga dahil sa kasalanan, meron siyang connection sa kasalanan natin. Hindi lamang yung ground na kinakailangan na ni Adan mag-till ng lupa para siya ay kumain. Hindi lang yung ibig sabihin ito. Meron pang masigit. Kasi nung nilikha si Adan, sa Genesis chapter 1, sinabi sa kanya na yung earth ay kanyang isusubdue. Siya yung tenant. Okay, siya yung ginawa ni Lord na inkargado ng lupa. Isasubdue niya, kanyang ititend yung lupa. Lahat ng hayop ay pinangalanan niya. Lahat ng hayop ay sumusunod niya. Yung unang panahon. Okay? Hindi lang yun, hapon ang buhay niya dahil.
Huwag kang mag-alala kasi hindi natin siya katulad. Okay? Hindi naman siya pinagbuntis. Siya nilikha ni God. Okay? At yung tao na niya ay mas lahat ng tao. Hindi siya God, tao pa rin siya. Pero makaiba siya. Para magawa niya lahat ng kanyang ginawa. Okay, so, friend, yung lupa, kaya Dan, ito ay lugar kung saan lalabas yung lahat ng gift ng Panginoon sa kanya. Lalabas lahat ng abilities ng Panginoon sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang paggawa sa lupa, ay kanyang malalulahati yung Panginoon. Part yun ng kanyang pag-worship sa Panginoon. I-tend niya yung lupa. Diba? Hindi niya ipupulyot yung lupa. Hindi niya sisirain yung lupa. Kundi kanyang aalagaan. Kaya lang, hindi. Dahil sa kasalanan, sabi niya, magiging curse na yung lupa dahil sa kasalanan na nangyari sa iyo. Diba? Dahil sa kasakiman ng mga tao. Diba? Makikita mo yung lupa, lahat ng lugar. Diba? Makikita mo yung epekto ng kasakiman, epekto ng kasalanan ng mga tao. Alam mo ba na konting-konti na lang yung tubig na dapat na pwedeng inumin natin, yung potable water? Hindi ko lang alam kung alam nyo yun. Konting-konti na lang yun. Konting-konti na rin yung mga isda sa dagat. Kahit napakalaki ng dagat, hindi na katulad dagat. Okay? Meron kami pinuntahan ng nakaraan sa Quezon. Daming pagkain, daming mga seafood. Kaya nang kinakausap ko yung isa na taga doon, sabi niya, noong unang panahon, dito lang kami sa gilid, yan, ang daming isda dyan. Pero ngayon, kinakailangan namin pumalaot ng malayo para makakuha. Yung pagkain na nagmumula sa lupa, nagmumula sa dagat ng Panginoon, hindi na siya madami. Dahil yung tao na hindi niya alam ano yung gagawin niya sa lupa na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Nagpapatayo siya ng gusto niyang ipatayo, pero sinisira niya yung dapat bumubuhay sa kanya. Kaya dapat yung lupa ay nagiging blessing sa kanya, pero nagiging curse na sa kanya yung lupa. Yun na yung lalamang talaga sa'yo, na yung papatay sa'yo. Ibig sa makakita ka ng mabuti at buhay dito, ikaw ay ma-preserve niya, hindi, ikaw ay dinidestroy niya kasi dinidestroy mo yung lupa. Hindi ako nagtutono na para bang save the earth o kaya naman Greenpeace movement, hindi po yun yung ibig sabihin. Biblical lang yung pinag-uusapan natin. Diba? Magtanong-tanong ka sa mga nabuhay ng mas matanda kaysa sa'yo. At may kwento nila. Anong itsura ng mga bundok dati, at anong mga uri ng mga pinagkukunan dati, yaman nila ang meron. Naturally, at marami ng pinagkailangan. Romans 8 verse 21 to 22. The creation itself will be set free from its bondage to corruption. Nasisira na nagpapatuloy yung nilikha ng Panginoon. Pero sabi niya, ito ay mapapalaya muna dito. Obtain the freedom of the glory of the children of God. Isang araw makikilala na ng sanlibutan kung sino yung mga anak ng Diyos. Yun yung pagdating ng Panginoon. Pero yun din yung pag-set free sa bondage of corruption na nangyayari sa creation. Okay? Ililigtas din dun sa bondage of corruption. Pagkaalipin sa pagkasira, di ba, ng kalikasan. Okay? Babaguhin kasi yung lupa. Pangako ng Panginoon. New heaven, new earth. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Sila din, yung creation. Diba? Sila din daw ay umuungol dahil sa sakit, dahil sa pagkasira na nangyayari sa kanila. Okay, pero isang araw sila ay mapapalaya dito. Kapag marireveal na kung sino-sino yung mga anak ng Diyos at yun yung pagdating na Panginoong Isus, yung second coming. Okay? So, ang kasalanan, ang effect nito ay umepekto hindi lamang sa atin, hindi lamang sa kapwa natin, kundi sa tinitirahan natin kalikasan o creation. Pero sa araw ay maliligtas katulad natin. Ano yung reaction ng Diyos sa kasalanan? Sabi dito sa Deuteronomy 31 verse 17, then my anger will be kindled against them in that day, and I will forsake them, and hide my face from them, and they will be devoured. Sabi ng Panginoon dito, magagalit ako sa kanila, masisibihan yung galit ko sa kanila sa araw na yun, sa araw na hindi sila sumunod, sa araw na magrebelde sila. Okay? Kasi sa Deuteronomy 28, nandun yung listahan ng blessing at saka curse. Blessings at saka curses ng Panginoon. Blessing if you obey my voice, sabi niya, you will be cursed if you will disobey my voice. At ito yung mangyayari sa
sa mga tao, at yung reaction ng Panginoon, my anger will be kindled. Magniningas yung aking galit sa kanila. At sabi niya, I will forsake them. Iiwanan ko sila. Matatago ako sa kanila, sabi niya, at sila ay mapupuksa. Kung ano man yung gustong sumira sa kanila, kung ano man yung problema na hindi nila makakaya, hindi nila ma-overcome, sila yung ma-overcome. Many evils and troubles will come upon them, so that they will say that they have not these evils come upon us because our God is not among us. Maraming mga masama, sabi niya yung tatalo sa kanila. At marirealize nila isang araw na nangyayari sa atin dahil hindi na natin kasama yung Diyos natin. God is not among us. Kaya nangyayari yung bagay nito. Kasi galit yung God. Hindi lamang siya galit sa kasalanan, galit siya sa makasalanan. Kaya nga hindi lamang nadadalhin sa impyerno yung kasalanan, at yung makasalanan, papadala niya sa impyerno kasi galit siya, hindi lamang dun sa ginawa, kundi dun sa gumawa. Kaya kailangan natin magbago. Di ba? At mayroong ganong uri ng buhay na bago na gusto ng ibigay sa atin. So verse 18, I will surely hide my face, sabi niya in that day, because of all the evil that they have done, because they have turned to other gods. Pinalitan nila ako ng ibang Diyos, pumunta sila sa mga ribulto ng mga Diyos, kasi yung dapat ginagawa nila sa akin, ginagawa nila sa mga Diyos-Diyos na ito. Yun yung ibig sabihin ng going to false gods or turning to other gods. Di ba? At sabi niya, hindi nila makikita yung mukha ko. At napakaraming mga inimbento ng mga tao na mukha ng Diyos. Di ba? Punta ka doon sa ibang may mga other gods o mga statue or images. Ang god nila ay elepante, yung itsura niya, si Ganesh ng India. Billion yung mga tao na nag-worship sa kanya. Half man, half elephant. Di ba? Si Shiva, walo yung kanyang kamay. Ano siya? Anak ni? Dito naman sa atin, kung sino-sino yung itsura ni Jesus Christ. Punta ka dyan sa dyan sa Quiapo, black siya dyan. Punta ka dyan sa Baclaran, puti siya dun. Punta ka dyan sa Cebu, di ba? Minsan may mga churches na may mga bahay o kaya mga tindahan na si Jesus Christ either naka-Boy Scout o kaya naman para sa bata na chubby na si Jesus fireman or Boy Scout. Hindi mo nakita siyang Boy Scout, hindi mo wala sa isip. Kaya ba si Jesus? Yeah, very cute. Sa mga tindahan ng mga nagtitinda, siyempre tindahan ng mga nagtitinda. Katabi niya yung palaka na mayroong barya sa bibig o kaya yung pusa na gumaganito. Anong ginawa mo sa Panginoon? Di ba? Di mo nakilala siya. Di ba? At yun yung kalagayan ng mga tao dahil hindi nila kilala yung Panginoon. Wala yung Panginoon sa kanila. Isaiah 59 verse 2, ito yung reaction ng Panginoon. Matatago yung mukha ko sa kanila, hindi ako makikinig sa kanila. Dahil kami ay hiwalay dahil sa kanilang mga kasalanan. Ganoon din yung sinasabi niya dito. They shall go to seek the Lord, but they will not find Him. He has withdrawn from them. Umalis na siya eh. Diba sa pakikipag-relationship sa kanila. They have dealt faithlessly with the Lord. Kasi wala silang pananampalataya sa Diyos. Okay? At sabi niya, for they have born alien children. Yung mga anak nila, kanilang binigay sa kanilang Diyos-Diyosa. Hindi yan yung anak ng Diyos. Diba? Hindi nila binigay sa Diyos yung kanilang mga anak. Now the new moon shall devour them with their fields. At sabi niya, yung kanilang seremonya, yun yung papatay sa kanila. Kasi ginagawa nila yung mga seremonya nila kapag new moon sa mga bulaang Diyos. Hindi yung totoong Diyos. Micah 3 verse 4, then they will cry to the Lord, but He will not answer them. He will hide His face from them at that time because they have made their deeds evil. Hindi ko lang alam kasi bago ako makarating sa Panginoon, mahabang taon yun. Nagpipray ako pero alam ko parang walang nakikinig. Sa religion, parang walang nakikinig. Basta nagpipray ka lang. Siguro, kaya dapat paulit-ulit lang yung prayer. Di ba? Kasi kapag paulit-ulit, parang wala namang nakikinig. Okay lang yun. Diba? Kasi kapag ikaw talaga ay nagiging personal sa prayers mo, sino nakikinig? Sino pupuntahan ng mga sinasabi mo? Kasi yun yung feeling kapag ikaw ay nasa rebellion. Diba? Ito yung epekto, yung sin ng tao. Ginagawa lang natin sa personal. Pero makikita mo na inilalatag ng scriptures kung ano yung kalagayan ng tao ng kasalanan. Ano yung reaction ng Panginoon sa
makasalanan at sa kasalanan. You are, sabi niya dyan, you who are of purer eyes than to see evil and cannot look at wrong, why do you idly look at traitors and remain silent when the wicked swallows up the man more righteous than he? Diba, ito yung Panginoon. Pero siyang banal na mga mata na hindi siya pwedeng tumingin sa mga hindi banal, hindi matuwid. Kaya paano kanya titignan? Yun yung dahilan kung bakit He's hiding His face from us and He's not hearing us. When we call upon Him, diba, yun yung kalagayan ng tao nasa kasalanan at ayaw niyang tumigil sa kasalanan. He turned to be their enemy, He fought against them. Yun yung reaksyon ng Panginoon. Hindi lamang siya magiging idol na lang sa gilid dahil nagre-rebelde ka sa kanya, eventually makikipaglaban siya sa iyo. Dahil hindi mo alam yung kasalanan na ginagawa mo while you're spitting on the face of God. Diba? Palagi mo siyang tinutuon, palagi mo siyang pinuprovoke. The wrath of the Lord rose against His people until there was no remedy. Against His people, hindi against His enemies. Against His people. Kasi nung sila ay umalis sa Panginoon, dinispise nila yung words ng Panginoon, hindi nila pinakinggan yung mga propeta, yung mga nagsasalita ng word ng Panginoon, ang Panginoon ay naggalit sa kanila at wala nang remedyo yung galit ng Panginoon sa kanila at sila ay namatay. Okay, ito yung kwento ng Israel ever since. Merong reaction si Lord after na meron kang effects sa kasalanan ginagawa mo sa iyong sarili, sa ibang mga tao, at sa mundong ginagawa mo. Kaya nga ililigtas ka, ikaw at yung mundo isang araw. Kasi sinira ng kasalanan nyo, yung ating mundo at yung ating mga sarili at yung isang katauhan. At merong galit lang yung Panginoon na naiiwan, wala nang iba pa. At alam mo itong galit na ito, magre-resume siya at walang hanggan siya sa impyerno. Okay? Kasi yun yung nakalagay sa scriptures. Kung mananatili ka na hindi lalapit sa Panginoon, mananatili ka na hindi makikinig sa Kanya, hindi susunod sa Kanya, yung kanyang galit ay mananatili din. Walang remedyo yung galit. So saan kanya ilalagay? Maraming mga tao nag-iisip, pag namatay ko, pupunta ako sa langit. May mga namatay sa kanilang pamilya, tinisip nila, ay, buti na lang, nagpahinga na siya. Nasa Diyos na siya. Ano mo alam? Di ba? Please don't choose yun. Nasabihin, no? Nasa Diyos na siya. Well, siguro, dahil yun yung gusto nating lahat. Pero hindi dahil gusto nating lahat na mapunta doon, ay pupunta talaga tayo doon. Paano kapag galit si Lord sa atin? Paano tayo tatanggapin? Paano kapag namatay tayo unclean? Eh, meron siyang purer eyes. Hindi siya makatingin sa hindi righteous. Malaki yung problema natin. Di ba? Mas malaki yung problema ng mga kasalanan kasi yung mga tao ngayon na naghihirap sa Ukraine. Kasi yung devastation ng kasalanan natin, nakikita natin sa ating community, sa ating family, sa ating sarili, sa ating sanglibutan. Di ba? Hindi si Putin yung may gawa nito. Meron din ginagawa si Putin ngayon. Di ba? Sa isang banda at yung kanyang mga blinded na followers. Di ba? Kaya lahat tayo yung sa ganung kalagayan. Sa araw may remedy yan si Putin siguro, kaya yung problema doon. Pero yung kasalanan mo at yung pagwasak na dahil sa kasalanan mo, huwag sanang umabot dun sa wala ng remedyo. Kasi huli na lahat. Huwag mong isipin na palagi mabait yung God, palagi siyang gracious. Remember the flood of Noah. Okay, galit si Lord nung time na yun. Remember nung time ng Sodom at Gomorrah. Galit si Lord nung time na yun. At marami pang mga ganitong kwento sa Old Testament. Di ba? At hindi natin pwedeng paniwalaan yung mga sinasabi ng lahat. The Lord is always gracious and the Lord is always loving. Diba? Kahit yun talaga yung kanyang katangian. Kasi God judges. God hates. He loathes. Sabi niya, loathe. Diba? L-O-A-T-H-E-S. Namumuhi yung God. At huwag tayong nasa receiving end ng kanyang loathsome, yung kanyang pagkamuhi. Anong gagawin natin? Dahil walang makapagligtas sa atin, dahil walang remedyo. Okay? Narinig na natin lahat. Gasgas din ang kwento niyo. Dumating yung God at nagkatawang tao siya. Upang magkaroon tayo ng, makarinig tayo ng boses ni God. Dahil hindi nga tayo makapag-communicate sa Kanya, dahil tinago niya yung kanyang presensya sa atin, okay, siya yung lumapit sa atin. Sa ating hopelessness at helplessness. Di ba? At ito yung sinasabi ni Apostle Peter dito, Acts 3 verse 19-20. Repent ye therefore and be converted, that your sins may be blotted out,
when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord, and he shall send Jesus Christ, which before was preached unto you, 21, whom the heaven must receive until the times of restitution or restoration of all things. Ibig sabihin, kahit ang physical creation, which God has spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. Sa restoration ng lahat ng mga bagay, mayroon kang kinalaman. Sa corruption ng lahat ng mga bagay, kasi meron ka din kinalaman. Yung sin natin. Kasi kahit isa lang yung nagkasala, ganun kagrabe yung catalyst nitong sin na ito. Sisirain niya. Okay pa? Inalin tulad siya sa yeast. Ang tawag sa scriptures. Libadura. Kunti lang ilagay mo yung sa dough at uumbok siya. Aapektuhan niya lahat siya. Okay? Ang problema, hindi yung kawalan ng trabaho, hindi yung masama yung pamilya ko, hindi yung masama yung mundo, walang ayuda yung gobyerno. Hindi, ang problema ay tayo yung namimili kung ano yung ating reaction sa mga kalagayan natin. So, sunod ba tayo sa Panginoon o hindi? Okay? Namimili tayo. Hindi lahat ng mga tao may hirap ay ginawa yung kasalanan na ginawa mo. Pero hindi rin lahat ng mga tao mayayaman at komportable yung kanilang kalagayan ay matutuwi. Di ba? Hindi lahat. Kasi nagdidesisyon yung mga tao na magrebelde sa Panginoon o hindi. Desisyon nila na huwag sila makipagrelasyon sa Panginoon o hindi. Gaano mo nakatagal narinig na si Jesus Christ ay dumating? Gaano mo nakatagal na narinig na siya ang Savior mo at dapat sumunod ka sa Kanya? Gaano mo nakatagal na narinig o kaya napanood na si Jesus Christ ka nabautismuhan ni Juan Bautista? Di ba? Pero wala man lang nagtanong na, dapat gawin ko din yun kasi yun yung sinasabi na akin Panginoon. Long time ago. Di ba? Ikinikwento din niya yung tungkol sa Holy Spirit. Ikinikwento din niya tungkol sa bagong buhay. Kaya matagal na yung Bible. Pero yung pinaka-least na binabasa at pinapahalaga. Okay? Kaya ganito yung kalagayan na meron tayo ngayon. Pero, meron hope. Repent. Kasi part ka ng corruption, part ka rin ng restoration, part ka ng problema, part ka ng solution ng sanlibutan. Di ba? Huwag mong tingnan yung ibang mga tao. Mag-zoom in ka ngayon sa sarili mo at maging personal kung mensahe ng Diyos. Siguro merong ilan-ilan lang doon nakalagayan ka, di ba, sa mga tinakil natin. Pero may reaction si Lord nevertheless sa kalagayan. At kapag hindi mo ito tinanggap, walang remedyo siya. Hindi yung ganyang paraan lang. Sabi niya, repent, be converted, manumbalik ka sa Panginoon upang ang iyong mga kasalanan ay mabura. Mabura yung Panginoon. Sa record na hindi na makikita. Sa judgment day, walang anumang demanda sa iyo para hatulan ka kasi i-release na niya. Kasi nagpa-erase ka. Kasi nagpasakot ka. At sabi niya, darating yung times of refreshing, yung pagpapanibago sa presensya ng Panginoon. At darating din yung Panginoon Jesus sa mga. Sabi niya, na pinapangaral noon hanggang ngayon. Sabi niya, upang lahat ay kanya, ipanumbalik eventually. Kasi corruption na hindi lamang nangyari ng personal, hindi nangyari global. At yun yung gagawin ng Panginoon. Babaguhin ka na, babaguhin niya yung tirahan ng isang araw, bagong langit at bagong lupa. Diba? Pero, kahit na lang yung mga bagay na pinag-usapan natin, matigil siya. Yung feeling of distress, yung feeling of shame, yung feeling ng guilt, kahit yun na lang yung mawala, di ba? At magkaroon tayo ng kapunuan at kakontentuhan, etc. Kahit yun na lang yung pumalit kung sakali. Di ba? Dito sa restitution na ito na ibibigay ng Panginoon sa atin, okay na lang yun. Okay, pero meron pang iba. Ito ay eternal. Extra classes nito ay out of this world. Lagay mo na sa ilalim yung mga wire na yan. So, ikaw ay baka mahulog yan. Ikaw ay yung lahat ng kung ano ka, o ang lahat ng kung ano yung ginawa mo at ginawa ng mga tao sa iyo. Okay? Pwedeng mawala lahat ng mga bagay na masama. Pwedeng mawala lahat yung mga bagay na ginawa ng kasalanan sa atin at hindi na makikita tayo ng Lord katulad ng gano'n. Kung mag-decide ka ngayon. Merong effect dito sa hinaharap. Kung ano yung gagawin mo. Baka narinig mo na ito dati. Pero mag-decide ka ng personal. Merong mangyayari sa iyo. Magsisimula yung bago sa iyo at yung epekto nito ay hindi lamang sa kinabukasan mo kundi sa walang problema. Repent. Give up thanks. Receive the Holy Spirit. Okay? Tutulungan ka namin para ito ay may paliwanag sa iyo maya-maya.
Kumain tayo. Kumain tayo lahat at mag-discuss. Okay, pray tayo. Junel, i-post mo yung Pagbanal na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong salita at sa iyong bibigay ng napakalinong na mensahe na pagliligtas para sa aming mga kaibigan na nandito, Panginoon, dahil sa amin, Panginoon, na iniligtas na. At tungkol, Panginoon, sa aming mga ginagawa, yung mga epekto, Panginoon, ng aming mga ginawa na rin, Panginoon. At hinihiling namin, Panginoon, sa aming ang biyaya mo, Lord, ay maintindihan pa namin ang higit, Lord, yung responsibility, Panginoon, na kami ay lumakad at tumalima sa iyo, Panginoon, ng tuwid. Kung sa ganun, Panginoon, ang maging epekto nito, Lord, ay pinakamabuti, pinakamainam lamang sa iyong harapan, Panginoon. Salamat din, Lord, sa pagkakakain namin. Kaya namin ito, Lord, na maging kalakasan sa aming pangatawan. Sinamit namin, Lord, sa namin ng samahan mo kami, Lord, hanggang sa kung karapusan na programang ito, Panginoon, ikaw, Lord, yung magpuno sa amin, Panginoon, sa lahat, Panginoon, nakakulangan namin, lalo-lalo sa aspetong spiritual, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at pinabalik namin ito sa pangalan ng Panginoon. Amen. Okay na? Yan. Okay. So ito po yung pag-uusapan natin tungkol sa kaligtasan. May mahalaga yung kaligtasan, alam natin. Ano siya, titignan natin kung ano yung sinasabi ng scriptures. Maraming mga titignan natin mga scriptures sa Old Testament. Kasi gusto kong pupuntahan natin yung Old Testament. So dahil nag-pray na tayo, didiretso na natin siya. Okay? As we speak, yung Ukraine ay under siege pa rin. Okay, nakikita natin yung maraming mga videos, pictures, maraming news, diba, na nakikita natin tungkol sa paglikas ng maraming mga tao, pagkasira ng maraming mga ari-arian, pagkamatay ng maraming mga buhay, at nakikita natin na nangangailangan sila ng rescuer, di ba, ng mga savior kung sakali. Di ba? At umaasa sila sa maraming mga bansa sa paligid nila, pero ang magagawa lang nila dahil may mga treaties, may mga legalities, halimbawa, yung mga bansa, kaya hindi sila magkaroon ng puwersa na nagagaling sa iba't ibang mga bansa. Yung mga treaties na dapat gawin, dapat sundin. Magpapatuloy na ganito siya. Diba? Ang panganib ng nuclear na digmaan ay balitang-balita sa kasalukuyan. Ay maaaring ang balita dito sa Pilipinas ngayon ay yung eleksyon sa Mayo 9. Diba? Pero beyond May 9, beyond the Philippines, pero mas malaking mga kaganapan. Okay, na parang kapag ito ay nagtuloy-tuloy, pwedeng masak in, madrag in kahit yung Pilipinas. So, nangangailangan ng kaligtasan yung Ukraine at mga Ukrainians. Hindi nila alam kung sino yung pwedeng magligtas sa kanila. Kaya lang, yung magagawa natin ay pag-pray natin sila, yung magagawa natin ay makiramay sa kanila. Pero gusto kong pag-usapan natin, that's just a way of introduction. Gusto ko lang pag-usapan natin yung kinalalagay natin na nangangailangan din ng kalagayan ng isang rescuer o savior. Okay? Yung kalagayan natin na tayo yung may gawa. Yung Ukraine, wala siyang kasalanan. Diba talagang gusto lang siyang kunin ng Russia. Kasi sa kanilang history, part daw yun ng USSR at siguro gusto ibalik ng Russia yung glory ng USSR or something else, di ba yung gusto nang ibalik. Dito sa Jeremiah, chapter 14 onwards, ay titignan natin yung pattern ng salvation. Bakit tayo nangangailangan ng kaligtasan at ano yung kalagayan natin kapag wala tayong kaligtasan at sino yung dapat magligtas sa atin. So, tinawag natin ito na action and reaction. Meron tayong kalagayan at meron tayong kailangan para mabago ito. So, Jeremiah 14 verse 19, have you utterly rejected Judah? Ito yung kalagayan ng Israel, particularly ng Judah, house of Judah. Yung dalawang lipig ng Israel, yung house of Benjamin at saka house of Judah. Dahil sa time na ito ni Jeremiah, yung 12 tribes ng Israel ay nahati na into 2 tribes. 10 tribes at merong 2 tribes. Yung pangalawang tribo at ito yun, si Judah.
Dito, itong Judah, ito yung pangagalingan ng King David, o yun yung pinaka-DP ni King David, pero wala na si King David dito. Okay? Kung nandito si King David, hindi sila pwedeng ma-divide. Dito rin yung pangagalingan ni Jesus Christ. Kaya mahalaga itong Judah sa kwento ng Scriptures. Dito, backslidden sila. Sabi niya, have you utterly rejected Judah? Lubusan mo na bang tinanggihan yung Judah? Does your soul love Zion? Kinamumuhian mo ba ang Zion, yung mga pangalan ng Israel niya? Why have you struck us down so that there is no healing for us? Okay? Bakit mo kami pinabagsak at ngayon ay walang kagalingan sa amin? We look for peace, but no good came. For a time of healing, but behold, terror. Naghahanap kami ng kapayapaan, pero walang mabuti na dumating. Kami ay naghihintay ng kagalingan, oras ng kagalingan, pero pagkatakot. Diba? Yun yung kalagayan nila. Verse 20. We acknowledge our wickedness, O Lord, and the iniquity of our fathers, for we have sinned against you. Bakit kami nandito sa kalagayan na ganito? Kasi kami ay makasalanan. Hindi lang kami, pati yung aming mga ninuno. Diba? So, ito yung aming kalagayan kung bakit kami nandito. Walang healing, walang kapayapaan, galit ka sa amin, diba? Wala kami kaligtasan. So, verse 21. Do not spurn us for your name's sake. Do not dishonor your glorious throne. Remember and do not break your covenant with us. So, paano tayo makakalapit sa Diyos na banal? Kung tayo ay makasalanan, kung dinidishonor natin siya at rebelde tayo sa Kanya. Sila ay lumalapit hindi sa anumang dahilan, kundi dahil sa pangalan ng Panginoon. Diba? Kasi nangako sila yung Panginoon sa kanilang ninuno, kay Abraham, Isaac, Jacob. Sa pangalan niya, ililigtas na sila ang kanilang mga ninuno. Kaya sinasabi nila dito, for your name's sake, di ba? Ligtas mo kami. Dahil sa glorious throne mo, at ang ginawa ng Panginoon para siguraduhin na siya ay magliligtas sa kanila, nangako siya, hindi lamang sa pangalan niya, kundi sa kanyang trono. Di ba? As long as I live, as long as I am in control of everything, at siya ay nasa trono pa rin. Sovereign pa rin yung God. Di ba? In your sovereignty, di ba? Do not dishonor yung sovereignty mo. Ikaw ay magligtas. Remember and do not break your covenant with us. Sila ay covenanted people. Meron silang relationship sa Panginoon na nakakalapit. Na ito ay pinagdugtong silang dalawa ng ipan. So, lumalapit sila dahil doon. Hindi dahil sa mga mabubuting bagay na ginawa nila. Dahil wala. Dahil sila ay nasa rebellion at nasa wickedness. Verse 22. Are there any among the false gods of the nations that can bring rain? Or can the heavens give showers? Or are you not He, O Lord our God? We set our hope on you, for you do all these things. Sabi ni Jeremiah dito, wala sa mga bulaang Diyos, di ba? Ang mga bansang pwede makapagbigay ng ulan. Siya lang yung makapagbigay ng malakas na ulan at yung Panginoon lang yun. Siya lang yung pwede makapagbigay sa amin ng pag-asa, makapagbigay sa amin ng kaligtasan. Yung pag-asa kung ganun ay sa iyo lang namin ibibigay. Di ba? Merong repentant na kalagayan dito. At dahil sa repentant na kalagayan, sila ay makakabalik sa Diyos at ang Diyos ay sasaklolo sa kanila. The moment na kanilang tinanggap na sila ay makasalanan at the moment na tinanggap nila na nangyayari lahat yung nangyayari sa kanila dahil pinagpalit nila yung God. Kaya hindi na si God yung God nila. Either ibang tao yung kanilang inaasahan, yaman yung inaasahan nila, or mga religion na may mga Diyos-Diyosan na hindi yung God. At nung kanilang na-realize yun, iwan na namin yung mga inaasahan namin, pinagkakatiwala namin, dapat na kami sa iyo, aasa na kami sa iyo. At ang kaligtasan ay mapapasa. Itong apat na mga verses na ito ay masyado siyang karaniwan na mababasa mo sa Old Testament. Na ikinikwento niya yung kwento ng pagliligtas ng Panginoon. Bakit na tayo dapat iligtas? Ano yung kalagayan natin? At paano na tayo niligtas? Ano yung dapat kalagayan natin para iligtas tayo ng Panginoon? Diba? Merong pagtanggap ng kalagayan natin, merong pagtingin ng kalagayan natin na kalunos-lunos, at merong pag-asa, diba, na nakikita natin sa Panginoon, wala ng iba pa. After effects of rebellion. Meron tayong rebellious na kalagayan, whether we like it or not. Kasi kapag wala tayong sin, hindi natin kinakailangan ng Savior. Okay? So as long as kailangan mo ng Savior, nandun ka sa kalagayan na meron kang kalagayan, kinakailangan kang iligtas kasi kasalanan yung
problema natin lahat. Sa Isaiah 57:20-21, ito yung kalagayan ng nasa pagre-rebelde sa Panginoon. Ito yung effects ng kasalanan. But the wicked are like the tossing sea, where it cannot be quieted. And its waters tossed up mire and dirt. There is no peace, says my God, for the wicked. Ito yung kalagayan sa kalooban ng mga kasalanan. Kasi pwedeng nakikita natin yung mga tao na parang masaya, nakikita natin yung mga tao na life as usual. Pero sa totoo lang, at the end of the day, or kapag sila ay nasa pribadong pamumuhay na nila, pamamahay na nila, at i-account na nila yung kanilang buhay, yung kanilang mga kalagayan, merong hindi mapanatag sa loob. Merong kawalang kapanatagan sa wicked o sa makasalanan, katulad ng sinasabi ng scriptures. Diba? At admit na hindi mo yung mapipinpoint kung bakit. Lahat ng mga nakamtan mo at lahat ng mga narating mo at lahat ng nagkaroon ka, wala ka pa rin kapayapaan. Diba? Wala ka pa rin kapunuan sa isang banda. Sa Lamentations 1 verse 20-21, Look, O Lord, for I am in distress. Ako ay nasa pag-aalala. Sabi niya, my stomach churns. My heart is wrung within me because I have been very rebellious. Ako ay mapagrebelde sa iyo at ito yung aking kalagayan. Sabi niya, nasa pag-aalala ko, para bang humihilab yung tiyan ko sa kalagayan na in distress at my heart is wrung within me. Parang napipiga yung aking puso sa loob ko. Meron siyang sakit sa heart. Di ba? Dahil sa kanyang pagre-rebelde. In the street, the swords bereaves. Sabi niya, in the house, it is life death. Okay? Ang kamatayan ay palagi at pangkaraniwan. Ito yung sinasabi niya. Ito yung namamalagi sa kalsada. Para pangkaraniwan na nakikita ang kamatayan. They heard my groaning, yet there is no one to comfort. Ito yung kalagayan ng rebellious na tao. Diba? Katulad ng sinasabi ni Jeremiah dito sa Lamentations. Mayroong distress, mayroong groaning. Groaning from what? Diba? Na minsan, kahit mga lalaki, nag-groan sila kapag hindi mo nila kaya. Diba? Uungol ka sa sakit, uungol ka sa pag-iyak. At minsan yung mga tao, kinububus lang nila yung mga sarili nila. Pero given the chance, diba, sa privacy siguro ng mga sarili nating bahay, hindi ganun tayo. Diba? Nakikita natin yung hopelessness ng kalagayan. Jeremiah 12 verse 12, about all the bare heights in the desert, destroyers have come. Meron pa parating para sila ay girahin, di ba? Yun yung Babylonia. For the sword of the Lord devours from one end of the land to the other, no flesh has peace. Nagbabantay yung panganib ng giyera. Wala pa dito yung Babylonia, papasok pa lang yung Babylonia. At binababalaan sila ng Panginoon. Darating yung Babylonia na yung fire. Di ba? At kayo ay sisirain at kawasakin. Di ba? Hindi mo kadasa. Pero hindi sila naniniwala. Pero si Jeremiah, alam niya yun. At yun yung sinasabi niya sa mga tao. At ito yung prayers ni Jeremiah na destroyers will come. Diba? Darating siya at walang protection yung bansa dahil sila ay rebellious. Sila ay in sin. Sa Proverbs 5 verse 22, the iniquities of the wicked ensnare him, and he is held fast in the force of his sin. Hindi lamang yung mga bagay na nabanggitin natin yung kalagayan itong tao ito na rebellious. Pero kapag nagpapatuloy siya sa kanyang kasalanan, manganganak yung kasalanan na meron siya. Magsasanga-sanga siya. Kasi enslavement or ensnarement yung kasalanan. Itatrap ka niya to the point na hindi ka na makakawala at magsasanga-sanga na ngayon. Magdami pa yun. Dati nagsisinungaling ka lang, eventually, baka magagalit ka na, magmumura ka na. Dati, nagmumura ka lang, baka manapak ka na, o kaya eventually, napatay ka na. Magsasanga-sanga yung kasalanan kapag ito ay nagpapatuloy. May ensnarement, entrapment. Romans 6 verse 16, sabi ni Apostle Paul, do you not know that if you present yourselves to anyone as obedient slaves, you are slaves of the one whom you obey, either of sin, which leads to death, or of obedience, which leads to righteousness. Yung ibinibigay yung sarili mong maging alipin, nung sino man yung pinagsisilbihan mo o sinusunod mo. Kung ang sinusunod o pinagsisilbihan mo ay katwiran, di mabuti yun. Okay? Kasi susunod ka. Pero kapag ikaw ay disobedient, okay? Ikaw ay slave pa rin. Hindi na katwiran, kundi na kasalanan. Ginagawa na tayong slave. Kaya mayroong ensnarement, entrapment, or yun yung sinasabi niya dito. Pagkaalipin ng kasalanan. So, epekto ito ng rebellion kung hindi tayo makawala.
Okay? Hindi mo ito pag-aaralan. Eventually, darating siya. Okay? At magiging mas komplikado yung kalagayan mo. Eventually. At Romans 5 verse 12, therefore just as sin came into the world through one man, kay Adam, and death through sin. And so death spread to all men because all sin. Hindi natin binana yung kasalanan ni Adan, okay, na katulad ng usual na pananaw, di ba, original sin. Ang sinasabi dito ng verse ay, namatay din tayo, katulad ng kamatayan ni Adan dahil sa kanyang kasalanan, dahil nagkasala din tayo lahat. Tayo din kasi sa pamamagitan ng ating malayang pagpili ay pinili nating labagin at hindi sundin yung kalooban ng ating Diyos. Kaya kamatayan ay sumasa atin. At hindi lamang ito kamatayan ng pisikal. Di ba? Kasi pagkakain nila ng bunga, si Adan, hindi naman sila namatay kagad physically. Pero sila ay dinispon ng Panginoon. Sila ay separated from God. Ever since. Di ba? Sila ay nilabas sa paraiso. Di ba? Merong isang bagay na nawala sa kanila. Merong isang bagay na na-cut off sila from. Hindi lamang sa buhay ng relationship sa Diyos na flowing, kundi yung kalagayan of delight. Kasi yun yung ibig sabihin ng garden ng Eden or Eden, delight. Diba? Merong bagay na nawawala sa atin. Diba? Hindi lamang yung innocence ng kalagayan natin. Hindi natin namin tama at mali. Pero the moment na ikaw ay gumawa ng masama at paulit-ulit siya, merong isang hindi siya edad lang, kundi isang moment sa buhay mo na nag-iisip ka, parang may nakakita nung ginawa ko. Diba? Parang ako ay accountable sa ginawa ko kanina. Siguro 6 years old ka noon, 7 years old ka noon. At mayroong nabibreak sa iyo. Diba? Yung freedom mo ng paggawa. Merong nabibreak sa atin o nawawala sa atin. Diba? Na kahit walang nakakita, para bang mayroong nakaturo sa atin palagi. Yung konsensya natin ay hindi lamang nagiging buhay, yung innocence natin ay broken. At that moment. Diba? Merong ganung uri ng namamatay sa atin dahil sa kasalanan. Sa Psalm 89 verse 40, what man can live and never see death? Walang sino mang tao yung mabubuhay tapos hindi siya kailanman mamamatay. Lahat ay mamamatay. Who can deliver his soul from the power of Sheol? Kasi ito yung pupuntahan ng mga taong namamatay, diba? Yung lugar ng kamatayan. So lahat ay mamamatay. Walang sino man nabuhay na hindi mamamatay. Not unless dumating si Jesus Christ sa iyong panahon. Hindi ka mamamatay sa physical, pero magkakaroon ka pa rin ng pagbabago sa katawan. So Job 21 verse 23 to 24, one dies in his full vigor. Namamatay yung isang tao nung siya ay malakas, diba? Being holy and peace and secure. Meron siyang magandang kalagayan, komportable yung buhay niya, punong-puno yung kanyang buhay, diba? Siya ay mayaman, siguro siya ay masagana. Pero namamatay pa rin siya, sabi ni Job. So verse 25 to 26, another dies in bitterness of soul, never having tasted of prosperity. They lie down alike in the dust, and the worms cover them. Okay, meron din namang namamatay na walang-wala. Merong namamatay na namatay siya na hindi niya naabot yung mga pangarap niya. Namatay siya na hindi man lang siya nagkaroon o kaya napuntahan yung kanyang mga pinapangarap. At ang meron lamang siya hindi kasaganaan, kundi napagitan. Okay? Kalagayan na mahirap. Wala silang kasaganaan. At sila ay namamatay sa kanyang kalagayan. So, one dies in his vigor, one dies in bitterness of soul. Wala kasing pinipili yung kamatayan. Diba? Ito yung kalagayan ng mga taong nagkasala at lahat tayo ay mamamatay. Lahat tayo ay ipinanganak sa isang banda para mamatay. We are born to die. Kapag hindi ka mag-iingat, kapag hindi ka kakain, kapag hindi ka matutulog, kapag hindi mo gagawin yung dapat mong gawin para malagan yung physicality, mamamatay talaga tayo ng mas maaga. Kasi we are born to die dahil sa kasalanan. Isaiah 64 verse 6, we have all become like one who is unclean. Pero dito sa buhay na may clay at hindi mo alam kung kailan magtatapos, ito din ay hindi malinis. Merong ganong pakiramdam o kalagayan. And all our righteous deeds are like a polluted garment. Parang mga basahang madudumi. Kahit yung pinakamatuwid o pinakamabait na ugali na meron ka, diba? Ang pakiramdam mo pa din ay parang hindi sapat. Diba? Kaya you're always trying, you keep on trying to be good, to be righteous. At kapag bumabagsak ka, meron na namang
gloominess na pakiramdam, mayroon na namang kawalan ng purity sa loob, o kaya naman hindi mo maramdaman na ikaw ay maayos at malinis. Meron ang cleanness sa loob natin. We all fade like a leaf, and our iniquities like the wind take us away. At namamatay yung maraming mga tao na meron silang ganung state kasi nananatili sila sa kalagayan na nasa kasalanan. Kaya mamamatay sila na unclean. Diba? Kasi sila ay mag-fade away eventually. Sa Jeremiah 3 verse 25, sabi ko kanina, pinangako ko ng maraming scriptures yung titignan natin sa Old Testament. So here it is. Let us lie down in our shame. Merong kahihiyan. Diba? And let our dishonor cover us. Ngayon, hindi natin paggalang. Sino yung hindi natin ikinagalang? Saan tayo nahihiya? Diba? Nahihiya tayo dahil tila may nakakita ng mga lahat ng mga ginawa natin o may nakarinig ng lahat ng mga sinabi natin na hindi nararapat. Kahit na walang tao, di ba? Kahit na yun ay private lang sa atin. Di ba? Nandun yung shame kasi may guilt. Nadi-dishonor natin yung someone na hindi natin kilala kung sino. Di ba? Unnamed siya at unknown, pero yun yung God. Di ba? Na somehow, nasa consciousness ng bawat isa sa atin. Para sana mabalikan natin siya. Sana susugan natin yung boses na yun ng shame at saka dishonor at alamin natin kung sino yung nasa dulo. Diba? At sigan yung ating masusuguran. Sabi niya dito, we have sinned against our Lord, the Lord our God, we and our fathers, from our youth even to this day, and we have not obeyed the voice of the Lord, our God. Nagkasala tayo. Tayo at ang ating mga ninuno. Diba sabi niya, hanggang mula sa ating kabataan, hindi natin sinunod yung boses ng ating Panginoong Diyos. At iniisip ng marami, kapag bata ka pa na yung buhay na nasa harapan mo, kaya mong gawin lahat, kaya mong enjoy lahat. Hindi lahat, pwede mong ma-enjoy. Lalo-lalo na kapag buhay yung konsensya mo. Diba? Kasi at the end of the day, talagang sisingilin ka ng konsensya mo. Merong shame, merong pakiramdam ng guilt. Diba? Kahit ng mga matatanda, kahit ng mga bata. Jeremiah 2 verse 22, though you wash yourself with lye and use much soap. Para bang sinasabi niya dito, labahan mo man yung sarili mo at yung sunrock sin. Yan yung ibig sabihin niya. The stain of your guilt still before me, declares the Lord God. Meron tayong dumi na hindi mawala-wala, hindi matanggal-tanggal. Ng pinakamalakas na uri ng sunrocks. Diba? Kung sa ating kalagayan ngayon. Hindi natin siya matanggal-tanggal. At doon nagmumula yung lahat ng diskontento, lahat ng emptiness, lahat ng kakulangan na nararamdaman natin. Okay? Kasi walang makapagtanggal yun sa atin. At yun yung sinasabi ni Lord. Kasi ikaw ay guilty sa harapan ko. Okay? Psalm 38 verse 4. For my iniquities have gone over my head like a heavy burden. They are too heavy for me. Yung iba, mas conscientious kaysa sa ibang mga tao. Mas kitang-kita nila yung uncleanness, yung shame. Mas dama nila yung distress at discomfort na kanilang mga kasalanan. At nabuburden sila dito. Yung iba naman, mayroong mga distractions at may mga ginagawa sila para hindi sila ma-confront ng sarili ng kasalanan. Diba? At tila ba kaya nila at hindi yung burden sa kanila. Yung iba, too much yung kanilang kasalanan na nadidepress na sila ng kanilang sariling kasalanan. Kasi masyadong ayaw nila yung kanilang mga ginawa. Okay? At yung pagsulot ng buti ay kakaiba. Ay meron akong nakausap na gano'n yung kanyang kalagayan. Hindi siya kalagayan. Kasi gusto na niyang matulog, hindi siya makatulog. Diba? At kinakailangan na mayroong mag-ease ng burden niya. Diba? Yung iba naman, masyado nilang kinundi na yung kanilang sarili. Tulad ni Judas, ang kinakailangan nilang gawin ay mawala ka na sa buhay. Nagpakamatay. Diba? Kasi hindi niya ma-ease yung burden niya. He sold his Savior. Ayun yung kanyang narealize. Na-inventa ko sa 30 pieces of silver yung aking Panginoon tagapagligtas. Sa Psalm 44 verse 15, all day long my disgrace is before me and shame has covered my face. Yung aking kahihiyan ay nakakita. Okay, kung hindi ka nahihiya, sana ma-disgrace ka ng iyong sariling kasalanan para mabago mo yung sarili mo. Kapag hindi kasi, magpapatuloy ka doon at maghahanap ka ng maraming
maraming dahilan kung bakit dapat yung magpatuloy. Genesis 3 verse 11, to Adam, to mankind, to man, because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, you shall not eat of it. Cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Nung si Adan ay hinatulan ng Diyos, bago siya lumabas sa Garden of Eden, sinabi sa kanya na, cursed is the ground because of you. Cursed is the earth because of you. Akala natin ang effect ng kasalanan natin ay sa atin lang o sa kapwa natin. Hindi. Kahit sa mundo natin. Everything na nangyayari sa mundo natin na mulit-muli ay hindi natin napapakinabangan, mulit-muli ay nagiging sa atin, nagiging kasamaan sa atin. Okay, lahat ng nangyayari sa mundo natin. Sa earth sa physical na earth. Okay? Tila baga dahil sa kasalanan, meron siyang connection sa kasalanan natin. Hindi lamang yung ground na kinakailangan na ni Adan mag-till ng lupa para siya ay kumain. Hindi lang yung ibig sabihin nito. Meron pang masigit. Kasi nung nilikha si Adan, sa Genesis chapter 1, sinabi sa kanya na yung earth ay kanyang isusubdue. Siya yung tenant. Okay, siya yung ginawa ni Lord na inkargado ng lupa. Isasubdue niya, kanyang i-dictate yung lupa. Lahat ng hayop ay pinangalanan niya. Lahat ng hayop ay sumusunod niya. Noong unang panahon. Okay? Hindi lang yun, hapon ang buhay niya dahil. Huwag kang mag-alala kasi hindi natin siya katulad. Okay? Hindi naman siya pinagbuntis. Siya dinikha ni God. Okay? At yung tao na niya ay masanas ng tao. Hindi siya God, tao pa rin siya. Pero makaiba siya. Para magawa niya lahat ng kanyang ginawa. Okay, so, friend, yung lupa kaya Dan. Ito ay lugar kung saan lalabas yung lahat ng gift ng Panginoon sa kanya. Lalabas lahat ng abilities ng Panginoon sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang paggawa sa lupa, ay kanyang malalulahati yung Panginoon. Part yun ng kanyang pag-worship sa Panginoon. I-tend niya yung lupa. Diba? Hindi niya ipupulyot yung lupa. Hindi niya sisirain yung lupa. Kundi kanyang aalagaan. Kaya lang hindi. Dahil sa kasalanan, sabi niya, magiging curse na yung lupa dahil sa kasalanan na nangyari sa iyo. Diba? Dahil sa kasakiman ng mga tao. Diba? Makikita mo yung lupa, lahat ng lugar. Diba? Makikita mo yung epekto ng kasakiman, epekto ng kasalanan ng mga tao. Alam mo ba na konting-kunti na lang yung tubig na dapat na pwedeng inumin natin, yung potable water? Hindi ko lang alam kung alam nyo yun. Konting-kunti na lang yun. Konting-kunti na rin yung mga isda sa dagat. Kahit napakalaki ng dagat, hindi na katulad dagat. Okay? Meron kami pinuntahan ng nakaraan sa Quezon. Daming pagkain, daming mga seafood. Kaya nang kinakausap ko yung isa na taga doon, sabi niya, noong unang panahon, dito lang kami sa gilid, yan, ang daming isda dyan. Pero may pinakailangan namin pumalaot ng malayo pa ng mga yung pagkain na nagmumula sa lupa, nagmumula sa dagat ng Panginoon, hindi na siya madami. Dahil yung tao na hindi niya alam ano yung gagawin niya sa lupa na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Nagpapatayo siya ng gusto niyang ipatayo, pero sinisira niya yung dapat bumubuhay sa kanya. Kaya dapat yung lupa ay nagiging blessing sa kanya, pero nagiging curse na sa kanya yung lupa. Yun na yung lalamang talaga sa'yo, na yung papatay sa'yo. Ibig sa makakita ka ng mabuti at buhay dito, ikaw ay ma-preserve niya, hindi. Ikaw ay dinidestroy niya kasi dinidestroy mo yung lupa. Hindi ako nagtutuno na para bang save the earth o kaya naman Greenpeace movement. Hindi po yun yung ibig sabihin. Biblical lang yung pinag-uusapan mo. Diba? Magtanong-tanong ka sa mga nabuhay na mas matanda kaysa sa'yo. At may kwento nila. Anong itsura ng mga bundok dati, at anong mga uri ng mga pinagkukunan dati, yaman nila ang meron. Naturally, at marami ng pinagkailan. Romans 8 verse 21 to 22. The creation itself will be set free from its bondage to corruption. Nasisira na nagpapatuloy yung nilikha ng Panginoon. At kaya sabi niya, ito ay mapapalaya mula dito. And obtain the freedom of the glory of the children of God. Isang araw makikilala na ng sanlibutan kung sino yung mga anak ng Diyos. Yun yung pagdating ng Panginoon. Pero yun din yung
pag-set free sa bondage of corruption na nangyayari sa creation. Okay? Ililigtas din dun sa bondage of corruption. Pagkaalipin sa pagkasira, di ba, ng kalikasan. Okay? Babaguhin kasi yung lupa. Pangako ng Panginoon yun. New heaven, new earth. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Sila din, yung creation. Diba? Sila din daw ay umungol dahil sa sakit, dahil sa pagkasira na nangyayari sa kanila. Okay, pero isang araw sila ay mapapalaya dito. Kapag marireveal na kung sino-sino yung mga anak ng Diyos at yun